Urban areas face significant environmental challenges, including air and water pollution, waste management issues, loss of green spaces, and urban heat island effect. Air pollution from vehicles and industries harms health, while water pollution from runoff and water waste disposal contaminates waterways. Inadequate waste management leads to litter and landfill problems. The reduction of green spaces due to urban development affects ecological balance and recreation. The urban heat island effect increased temperature exacerbating energy use and health risk. Addressing these issues requires sustainable urban planning and community involvement. So, good morning, ma'am. I'm from Central Philippine University. We are conducting our documentation for environmental problems in urban areas. So, as Pumados is growing barangay, what environmental problems gina-face ang barangay sa inyo? First of all, ang gina-face before ang flyover na construct, ang gina-face niya sa barangay ang basura. Kaya ang improper waste disposal sa mga pamuluyo. Kung nasigid na practice na di matapos na sa baha ginamay sa mga kanal mga drainage system na na tapos ang na makos yung baha bago makabit sa sa pag-water naging sila organize na kung sino ang madakutan na kapag sa basura nila, for example, sa mga kanal or ang pag-dispose nila sa basura daw kawalan lang, may pagkapinahan na sila. Tapos, ang laging pag-ordinance, pag sa suko, wala pa may natakpan kay every week, pag-i-share sa environmental na hatag schedule. Every Saturday, pang-collect sila sa basura, tapos ang basura is isa kasako, kasupot sila 50 pesos, pero ang 50 pesos na makadun sa GT Mall, kaya kami kapahabol basura. So, may collaboration with GT Mall. Ang basura, kung pinakolect ninyo, ang waste lang din hindi madulot. Hindi, ang mga plastics na Bio. So, ang mga recyclables, for example, mga pet bottle, pinakolect na siya namin, kasi napakilo man sa GT Mall mismo. Kaya si GT Mall, so may program na sila na every barangay din sa Pagbiya, kadamo-damo pakilo sa mga pet bottles, plastic bottles na ay kinakima na sa iba na pinagay namin na kuha namin pinakadamo. so, is ang baha. So, regarding naman ma'am sa flyover is one of the issues na diri sa inyo. So, paano yun i-address? Sa flyover, sila the first shot. Ang nangyayari sa pag-usmo nila. Pero ang gakos mo siya sa traffic. Tapos doon kahasos ang everyday commuters na ay syempre makuha mo, kung wala kang flyover, makuha mo ang Pagbiya to city, mga 30 minutes. Subong ka laalat, kung isang time, mga 1 hour. Sobrang lang isang 1 hour. Tapos ang sa mga computers na madali. Tapos, ang one of the solutions na sa LGU, sa Pagbiya, is routing. For example, mga ikaw sa Pagbiya, may mga kanayari kita din mga alagya na pwede na sila Certifications ma'am, ano na lang ma-recommend sa inyo sa inyo barangay? Ang gina-recommend sa mga environmental engineer, nagtatag sila sa given ang schedule sa mag-prepare sa ilang na basura. Tapos, kung pila, ang ihatag nila sa collector sa basura. Kung muna nga, na-recommend mo na
dapat routine nila ang pag-collect sa basura kay once na makita isa sa mga barangay officials or basura task force nabon o may basura task force kami ng i-create ipagkapinahan sila first offense, third offense, first, second, third offense. May ang penalty niyo, kailangan. Ang 500 ata. First offense. Ang first offense at ang sa warning na nga ay pagka-second to i-call bilang attention niya pagka-third to attention ng cash na nayag ka. Good morning. Ako sa po si Ma'am Nelly Cagunasi sa Residential Zone 1, Lupa, 2. So, Ma'am, ang i-share ninyo sa balaan ninyo ang mga activities ninyo related sa environmental. Sa amon, gato ko lang, ang ano sa kumuloy lang sa pangpang. Ang mula ang yung ginawa na ako. Kasi nakaway ko na sila. Kahit ilang lang basura ihapon nila. Opo, sa mga engineers, ang nakita din itsura na tanang basura ginahapon nila sa likod. So, mga silinis mo, nagkakaboy sa basura. Na plastic lang nila kaya sa likod. Amo na ang ina. Then, pag nito naman yung inyong engineer o ano ka mo din? Sigin ko na sila ng balang sila nga hindi magsunog sa mga dahon balang na tapos mga plastic. Tapos ibutan nila sa sako. Pag i-mukot-kot nila sa daig, pag nila sa bubo ang mga sako na ano. Then sabi niya balay, may puno sa kahoy na nag-iintaso mo sinao. Puno sa kaging tanin din namin na. Hindi ko makuha kami sa masuga namin sa sako. Ginapupang namin dahil hindi makuha sa suba. Hindi naman tayo sa suba. Dahil kung kanataas ay yung tampukan namin sa buta. Oo, ginalibin na namin. Sa iba't ibang nga travel natin sumunod sa Robolia o sa ibang ano ang Sa amin, wala. Ang problema lang ang mga borders. Kaya magpasarurot sa ilang ang motor, bisa nagkakatulog ng banda. noise pollution, noise pollution, ang mga pipe na rin, ang motor pipe na magapo. Ang ginaya. Di ko magkakuha tayo sa primero, mo yung problema, sumuya kay nang ako ang nagabantay, mag-agi ka isang motor, nagalapan ko sa tunga. Nasita mo sila. Oo, nasita ko. Di may sa sita, sa pagsita, gawad din mo. Oo, naman sinabi. Matadaan kami siguro ninyo sa papel lang na ang mga ticket na kung ang ganit ko, ano sila sa Penalty. fines. Tapos kung hindi sa magpake, ang ilang ID pa ang lahat sa bagay. In conclusion, addressing the environmental issues in urban areas is crucial for creating sustainable and livable community. Effective strategies include enhancing air and water quality, improving waste management system, preserving and expanding green spaces, and mitigating the urban heat island effect. These efforts required coordinated action from governments, businesses, and communities. By prioritizing sustainability and resilience, urban areas can become healthier and more equitable environment for all residents.